Huwag kang mag-inarte, Maricela. Patay na ang asawa mo at namatay siya sa paraang pinili niya. Sa piling ng babaeng tunay na nagpahalaga sa kanya, hindi sa isang katulad mong tuyot at walang silbi. Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa malamig na hangin ng silid. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Maricela ay nananatiling nakahawak sa isang pinong karayom, pilit na tinatapos ang huling disenyo ng burda sa isang barong Tagalog. Ang telang pinya ay tila nagniningning sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, isang regalong binuo niya sa loob ng 3 buwan para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Isang tahi, isang dalangin, isang haplos ng sinulid, isang pangako ng katapatan. Ngunit sa bawat tusok ng karayom, may dugong namuo sa dulo ng kanyang daliri, pumatak sa maputing tela, at unti-unting kumalat na tila isang masamang pangitain. Ang sakit ng tusok sa kanyang balat ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi ng mga salitang katatapos lang bigkasin ng kanyang biyenan. Binitawan ni Maricela ang barong. Ang marangyang tela na simbolo ng kanyang pag-ibig ay nalaglag sa sahig, tila isang bangkay na wala ng buhay. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tuyot na tila nilamon ng alikabok ang bawat tinig na nais niyang pakawalan. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib, sapat upang madurog ang kanyang mga tadyang. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga alaala ng 5 taong pagsasama ay nagmistsulang mga itim na abo na tinatangay ng hangin. Hindi, hindi totoo yan. Ang tanging naisambit niya sa gitna ng panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa anumang bagyong nananalasa sa labas ng kanilang mansyon. Sinasabing ang ulan ay naguhugas ng dumi, ngunit ang ulang sumasabay sa paghagulgol ng langit ng gabing iyon ay tila mas lalong nagpadumi sa dangal ni Maricela. Sa loob ng isang maliit at amoy-amag na apartment sa sulok ng syudad, natagpuan niya ang hinahanap. Hindi sa opisina, hindi sa gitna ng tambak na trabaho, kundi sa isang kama na hindi kanya. Doon, sa gitna ng gusot na kumot, nakahiga ang kanyang asawang si Jabari. Wala ng buhay, hubad ang kaluluwa at katawan. At sa tabi nito, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang matalik niyang kaibigang si Isabela, ay nakaluhod habang ang mga luhang buwaya ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang bawat detalye ng silid na yon ay tila selyo ng pagtataksil. Ang amoy ng murang pabango na humahalo sa amoy ng kamatayan, ang mga gamit ni Jabari na nagkalat sa sahig, at ang mapang-uyam na katahimikan ng gabi. Bago pa man makalapit si Maricela upang haplusin ang malamig na pisngi ng asawa, isang malakas na sampal ang bumasag sa kanyang pagkatao. Ang palad ni Doña Victoria ay dumapos sa kanyang pisngi nang may puwersang nagmumula sa puot at kapalaluan. Wala kang karapatang hawakan siya. Ikaw ang pumatay sa kanya, Maricela. Pinatay mo siya sa labis na pagkabagot sa iyong kababaang loob na walang saysay. Kung naging sapat kang asawa, hindi niya kakailanganing humanap ng init sa iba. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng hiya, kundi ng isang mapanganib na tagumpay. Lumapit ang dalaga kay Doña Victoria at yumakap dito. Tila sila ang tunay na pamilya at si Maricela ang estranghero. Ang sakit na nararamdaman ni Maricela ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpako sa kanya sa simento. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang barong na daladala niya, ang barong na puno na ngayon ng mantsa ng kanyang sariling dugo at luha. Huwag kang magkakamaling magsalita sa media o sa kahit na sino tungkol sa nangyari rito. Ang banta ni Victoria, habang ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa pandinig ni Maricela. Ang dangal ng mga De Los Reyes ay hindi madudungisan ng isang basurang katulad mo. Isipin mo ang iyong ama, Maricela. Isang tawag ko lang, mabubulok siya sa kulungan dahil sa mga utang na ako ang nagbayad.
manahimik ka, magluksa ka, at sumunod ka. Iyan lang ang silbi mo. Habang ang mga ilaw ng ambulansya ay naglalaro sa bintana, naiwang mag-isa si Maricela sa dilim ng pasilyo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang ulo, paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang pagkawala. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Isang katanungang walang kasagutan sa gitna ng kawalang katarungan. Paano ko itatahing muli ang aking buhay kung ang bawat hibla ng aking pagkatao ay winarak na ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking buong mundo? Isuot mo ang itim na damit na yan, Maricela. Hindi dahil karapat-dapat kang magluksa, kundi dahil iyan ang kulay ng kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Sa harap ng malaking salamin, nakatitig si Maricela sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay malalim, namumula, at tila nawalan na ng kislap ng buhay. Ang suot niyang bestidang itim ay masikip sa kanyang dibdib, tila isang sakal na unti-unting pumuputol sa kanyang hininga. Sa labas ng silid, naririnig niya ang mga yabag ng mga katulong na nagmamadaling ihanda ang bahay para sa burol. Isang burol na puno ng kasinungalingan. Wala pang 24 na oras mula nang matagpuan niya ang asawa sa bisig ng iba. Ngunit heto siya, sa pilitang pinagaganap sa papel ng isang tapat na banyaga sa sarili niyang tahanan. Ang mansyong De Los Reyes, na dati ay pangarap niyang maging pugad ng pag-ibig, ay isa na ngayong gintong hawla na amoy mabangis na bulaklak at formalin. Bakit kailangang dito siya iburol, Mami? Mahinang tanong ni Maricela. Ang kanyang tinig ay tila isang gasgas na plaka. Alam nating lahat ang totoo. Alam nating hindi siya namatay sa pagtatrabaho. Isang mabilis na pagpihit ang ginawa ni Victoria. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa hangin. Shut up! You will keep your mouth shut if you want your father to stay alive in that private hospital. Huwag mong kalilimutan, Maricela. Utang mo sa akin ang bawat hininga ng tatay mo. Ang utang na loob mo ay kasing lalim ng hukay na paglalagakan namin kay Jabari. Kung hindi dahil sa pera ko, matagal nang nabulok ang ama mo sa kalsada pagkatapos nyo kaming nakawan ng dangal sa palengke. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang bait ni Maricela. Ang mithiin niyang katarungan ay nakakadena na ng pasasalamat na naging sumpa. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Hindi ito nakasuot ng itim. Sa halip, isang puting bestida na tila nagpapakita ng kawalang malay ang suot nito. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinamaga. Isang pag-arte na tila pang pelikula. Doña Victoria, ang mga bisita po sa labas, nagtatanong na kung kailan bubuksan ang kabaong. Malamig na wika ni Isabela. Pagkatapos ay lumingon siya kay Maricela. Isang mapanuyang nangiti ang kumislap sa kanyang mga labi na hindi nakikita ng matanda. Maricela, can you get me some tea? Masama ang pakiramdam ko. Baka makasama sa baby. Tila tumigil ang mundo ni Maricela. Baby? Ang bulong ng kanyang isipan. Tumingin siya sa tiyan ni Isabela. Pagkatapos ay kay Victoria na ngayon ay nakahawak na sa balikat ng kalihim nang may pag-iingat na kailanman ay hindi nito ipinakita sa kanya. Go, Maricela. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Pagsilbihan mo si Isabela. Siya ang nagdadala ng huling alaala ng anak ko. Ang tanging bagay na mahalaga sa bahay na ito. Utos ni Victoria. Lutang ang isip na naglakad si Maricela patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na marmol ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Sa loob ng kusina, habang nagpapakulo ng tubig, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang tunog ng kumukulong tubig ay tila isang hiyaw sa kanyang pandinig, isang paalala ng puot
na unti-unting naglalatang sa kanyang puso. Dinala niya ang tray sa veranda kung saan nakaupo ang dalawang babae. Habang isinasali ng mainit na tsaa, ang mga kamay ni Maricela ay nawalan ng kontrol. Ang mainit na likido ay tumalsik sa mamahaling carpet at muntik ng madarang sa balat ni Isabela. "Aray, my God, Maricela! Are you trying to burn me?" Sigaw ni Isabela, sadyang pinalalakas ang boses upang marinig ng mga bisita sa kabilang silid. Isang malutong na tunog ng pagbagsak ng porselana ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang tasa ay nagkapira-piraso sa sahig, tila ang mismong pagkatao ni Maricela na durog na durog na. Lumapit si Victoria at hinablot ang kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. "Sinasadya mo ito, di ba? Dahil naiinggit ka? Dahil baog ka at hindi mo mabigyan ng anak si Jabri?" Ang asidong tanong ni Victoria sa harap ng lahat. Napayuko si Maricela. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha. Sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga daliri ay humahawak sa isang maliit na krus sa kanyang bulsa, pamangtanging bagay na naiwan ng kanyang ama. Sa gitna ng kahihiyan, isang mainit na daloy ang naramdaman niya sa kanyang sariling katawan. Isang pakiramdam na pamilyar, ngunit nakakatakot sa gitna ng kaguluhan. "Lumayas ka sa harap namin. Pumunta ka sa bodega at doon ka magmuni-muni hanggat hindi mo natututunan ang lugar mo," pagtataboy ni Victoria habang naglalakad palayo sa gitna ng mga mapanghusgang tingin ng mga alta sosyedad na bisita. Napatigil si Maricela sa tapat ng isang salamin sa pasilyo. Hinawakan niya ang kanyang sariling tiyan. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad at isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Hindi ito gutom, hindi ito takot. Habang nakatingin sa refleksyon ni Isabela na masayang inaaliw ni Victoria, napansin ni Maricela ang isang itim na envelope na bahagyang nakasilip sa ilalim ng folder ni Victoria sa lamesa sa veranda. Isang envelope na may tatak ng syongdet ng kanyang ama. Ano ang kinalaman ng ari-arian ng aking ama sa mga lihim na itinatago ni Victoria sa gitna ng lamay ng kanyang sariling anak? "Diyan ka nararapat, Maricela, sa piling ng mga gamit na kasing luma at kasing walang silbi ng dangal mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo nalilinis ang bawat sulok ng bodegang iyan." Ang tinig ni Doña Victoria ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Maricela habang dahan-dahang sumasara ang mabigat na pinto ng bodega. Ang tunog ng susi na pinihit sa trangka ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkabilanggo sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maliit at masikip na silid, tanging ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa rehas ng maliit na bintana ang nagbibigay ng liwanag. Amoy amag, amoy alikabok, at amoy kamatayan ang paligid. Dito, sa gitna ng mga itinapong alaala ng pamilya De Los Reyes, pilit na hinanap ni Maricela ang kanyang hininga. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay sa paghawak ng pinong sutla, ay kinakailangang humawak ngayon sa maruruming kahon at mga sirang kagamitan. Ang bawat paggalaw niya ay nagpapasabog ng alikabok na tila sumasakal sa kanyang lalamunan, ngunit mas masakit ang katotohanang mas itinuturing pa siyang basura kaysa sa mga gamit na nakatambak dito. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang makapal at maruming trapal, may nakita siyang isang lumang baul na yari sa narara. Nang mahawakan niya ang ukit nito, tila may kuryenteng gumapang sa kanyang mga bisig. Pamilyar ang ukit na yon. Iyon ang baul na pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang baul kung saan itinatago nito ang mga pinaka-iingatang disenyo ng kanilang syongdet. Nang buksan niya ang baul, ang amoy ng luma, ngunit pamilyar na tela, ay bumalot sa kanya. Sa ibabaw ng mga tumpok ng sinulid, nakita niya ang isang maliit na kwaderno na may pabalat na balat. Ang sulat kamay ng kanyang ama, mabagal, maayos, at puno ng karakter. Binuklat ni Maricela ang mga pahina habang ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera
sa bilis ng kabog nito. Agosto 10, pinilit ako ni Victoria na pirmahan ang kasunduan. Sabi niya, ito lamang ang paraan upang maisalba ang mga manggagawa ko. Ngunit bakit tila ang bawat pirma ko ay tila pagpapakain sa aking sariling kaluluwa sa isang halimaw? Nanginig ang mga kamay ni Maricela. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay pumatak sa pahina ng kwaderno. Nagdulot ng mantsa sa mga salitang isinulat ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Ayon sa mga tala, hindi nalugi ang Syongdet dahil sa mahinang benta. Ito ay sadyang pinabagsak. Pinigilan ni Victoria ang pagpasok ng mga hilaw na materyales at hinarang ang lahat ng mga kliyente hanggang sa wala nang magawa ang kanyang ama kundi isuko ang lupain at ang negosyo sa mga De Los Reyes. Mas masakit ang huling bahagi ng sulat. Alam kong hindi na ako magtatagal. Ang mga gamot na ibinibigay sa akin sa ospital ay tila mas lalong nagpapahina sa akin. Tinanong ko ang nurse, ngunit sabi niya ay utos daw yon ng pamilyang nagbabayad sa aking bill. Victoria, anong ginawa mo? Nabitawan ni Maricela ang kwaderno. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging nakabibingi. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang utang na loob na ipinapamukha sa kanya ni Victoria sa loob ng maraming taon ay isang malaking panlilinlang. Ang pamilyang De Los Reyes ang magnanakaw. Sila ang pumatay sa kanyang ama. Hindi ang sakit, kundi ang kanilang kasakiman. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa likod ng kwaderno. Isa itong resibo ng isang bank transfer. May petsang ilang araw bago mamatay ang kanyang ama. At ang pangalang nakalagay bilang benepisyaryo ay hindi ang kanyang ama, kundi isang tauhan ni Victoria. Nabalik lamang ang diwa ni Maricela nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang kwaderno sa loob ng kanyang itim na bestida, malapit sa kanyang puso. Maricela, lumabas ka na riyan. May kailangan kang pirmahang dokumento para sa libing ni Jabari bukas. Ang sigaw ni Isabela mula sa labas. Ang tinig nito ay puno ng pagkainip. Tumayo si Maricela. Pinahid ang kanyang mga luha at itinuwid ang kanyang likod. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto, tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay ng isang thoteo. Kung kaya kong itahi ang pinakamahirap na disenyo sa isang barong, kaya ko ring tahiin ang isang bitag na dahan-dahang sasakal sa inyong lahat. Ngunit nang makalabas siya, hindi si Isabela ang tanging naghihintay sa kanya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Doña Victoria, hawak ang itim na envelope na nakita ni Maricela sa veranda kanina. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskara ng kamatayan at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa bahagi ng damit ni Maricela kung saan nakatago ang kwaderno ng ama. May kinuha ka ba sa loob, Maricela? Ang tanong ni Victoria. Ang boses ay kasing talim ng isang laba. Tabo. Buksan mo ang iyong mga palad, Maricela. Ayaw ko nang magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang utos ni Doña Victoria ay tila isang hatol na nagpabato sa buong katawan ni Maricela. Nararamdaman niya ang gasgas na pabalat ng kwaderno ng kanyang ama na nakadiin sa kanyang balat. Nakatago sa ilalim ng suot na itim na bestida. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na baka marinig ng matanda sa sobrang lapit nito. Ang lamig ng pasilyo ay tila mas lalong tumalim, tumatagos sa kanyang mga buto habang ang mapanuring tingin ni Victoria ay naglalakbay mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang nanginginig na mga kamay. Dahan-dahang binuksan ni Maricela ang kanyang mga palad. Walang laman, marumi sa alikabok, at may mga bahid ng tuyong dugo mula sa mga tusok ng karayom kagabi. Isang mapait na kabalintunaan na sa gitna ng pagiging magnanakaw na ibinibintang sa kanya,
Siya ang tunay na ninakawan ng lahat, ng ama, ng dangal, at ng kinabukasan. Wala po akong kinuha, kundi ang alikabok ng inyong bodega, Mommy. Ang mahina niyang sagot, ang boses ay pilit na pinatatatag sa kabila ng paninikip ng dibdib. Isang singhal ng pagkadiri ang pinakawalan ni Victoria bago ito tumalikod. Maglinis ka ng katawan. Amoy basura ka. Huwag mong hahayaan na ang baho mo ay humalo sa bango ng mga bulaklak ni Jabari sa labas. Nabalik lamang ang hininga ni Maricela nang tuluyang mawala ang matanda sa kanyang paningin. Ngunit bago siya makahakbang patungo sa kanyang silid, isang matinding pag-alon ng hilo ang biglang humampas sa kanya. Ang paligid ay tila naging malabo. Ang mga dingding ng mansyon ay tila gumuguho sa kanyang harapan. Isang pamilyar ngunit nakakatakot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Isang maasim at mahapding sensasyon na nagtulak sa kanya na tumakbo patungo sa banyo. Sa loob ng tahimik na banyo, habang ang tunay na tunog ng tubig na umaagos sa gripo ay tila isang malakas na bulong, napatitig si Maricela sa salamin. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay halos wala ng kulay. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang sikretong bulsa ang isang maliit na plastic na stick. Isang bagay na binili niya ng palihim sa butika noong isang araw habang inuutusan siyang bumili ng mga gamot ni Isabela. Ang paghihintay ay tila isang habambuhay na paghihirap. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Nang dahan-dahang lumabas ang dalawang mapulang guhit, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang anak. Sa gitna ng impyernong ito, may isang munsing na buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Isang anak ni Jabari, ang lalaking nagtaksil sa kanya hanggang sa huling hininga nito. Ngunit sa likod ng hapdi, isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang huling hibla ng tunay na pamilya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mabuhay, kung bakit kailangan niyang lumaban. Hinding-hindi ka nila sasaktan. Ang bulong niya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri, ay marahang humahaplos sa bahaging iyon ng kanyang katawan, habang ang mga luha ng halo-halong takot at ligaya ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay agad na binuwag ng isang marahas na pagkatok sa pinto ng banyo. Maricela, alam kong nandyan ka. Buksan mo ito. Ang sigaw ni Isabela, ang tinig ay puno ng hinala at puot. Ano ang itinatago mo? Kanina ka pa rito. Huwag mong sabihing nagpapakamatay ka na dahil sa inggit sa akin. Mabilis na itinago ni Maricela ang test kit sa ilalim ng basurahan at naghilamos ng muka. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Isabela na tila isang demonyong naghahanap ng biktima. Ang dalaga ay nakahalukip-kip. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa namumulang mga mata ni Maricela. Bakit ka umiiyak at bakit ka nasusuka? Ang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Huwag mong sabihing tila nawalan ng hangin sa baga si Maricela. Sa likod ni Isabela nakatayo si Doña Victoria sa dulo ng pasilyo, nakatingin ng matalim. Ang bawat lihim na pilit niyang itinatahi ay tila unti-unting nabubuhol sa kanyang sariling leeg. Kaya ko bang protektahan ang munting buhay na ito mula sa mga kamay na pumatay sa aking ama? O magiging isa rin itong biktima sa malupit na laro ng mga Delos Reyes Chantatana? Isang tagapagmana lang ang kailangan ng pamilyang ito at sigurado akong hindi iyon magmumula sa isang baog na katulad mo, Maricela. Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang takot ni Maricela. Sa loob ng banyo, ang hangin ay tila naging kasing nipis ng sinulid, sapat lamang upang hindi siya tuluyang mawalan ng malay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang paalala ng panganib na nakatayo sa harap ng pinto. Sa kanyang likuran, ang basurahan kung saan nakatago ang positibong pregnancy test
ay tila nagniningning sa kanyang isipan, isang lihim na maaaring maging kanyang kaligtasan o siya ring magiging mitya ng kanyang kapahamakan. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Maricela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ng biyuda. Ang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi ng dalaga ay tila isang babala na ang bawat sulok ng mansyong ito ay may mga matang nagmamasid at may mga taing nakikinig. Bakit ka namumutla? At bakit ang tagal mo rito? Are you hiding something, Maricela? O baka naman sinusubukan mo lang kuhanin ang atensyon ni Mami Victoria dahil alam mong wala ka ng puwang sa puso ni Jabari, buhay man siya o patay? Ang pang-uyam ni Isabela. Ang bawat salita ay tila isang tusok ng karayom na may lason, sadyang ginawa upang saktan at pahiyain ang babaeng itinuring niyang kapatid. Hindi sumagot si Maricela. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang lababo. Ang puting porselana ay naging kasing lamig ng bangkay ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay tila mas lalong nagpainit sa ulo ni Victoria. Isabela is pregnant with Jabari's child, isang tunay na Delos Reyes. Ang pahayag ni Victoria habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa tiyan ni Isabela. Tila ito ay isang banal na sisidlan. Bukod sa dangal, ang batang iyan ang magiging susi sa lahat ng ari-arian. At ikaw, Maricela, ikaw ay mananatiling isang anino, isang guryon na walang halaga, kundi ang magsilbi sa amin hanggang sa huling sentimo ng utang ng iyong ama. Ang pag-amin ni Isabela tungkol sa kanyang pagbubuntis ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang kakaibang lakas ang naramdaman ni Maricela. Alam niya ang totoo. Alam niyang sa loob ng kanyang sinapupunan, may tumitibok na buhay na tunay na nagmula sa kanyang asawa. Ngunit paano niya sasabihin ang totoo sa mga taong handang pumatay para sa pera at kapangyarihan? Kung wala ka nang sasabihin, lumabas ka na riyan. May mga abogado na darating bukas para ayusin ang bagong diwa ng testamento ni Jabari. Ang malamig na utos ni Victoria bago sila tumalikod ni Isabela. Ang tunog ng kanilang mga takong sa sahig na marmol ay tila isang marcha ng tagumpay na dahan-dahang lumalayo. Nang maiwang mag-isa, mabilis na kinuha ni Maricela ang pregnancy test mula sa basurahan at itinago ito sa loob ng kwaderno ng kanyang ama na nakasukbit sa kanyang baywang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila pinuputol na ng matalas na gunting ng kawalang katarungan. Hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang anak. Kung kailangang maging isang mapanganib na toteo, ang isang katulad niyang mahinhin, gagawin niya. Ang bawat tahi ng kanyang paghihiganti ay dahan-dahan niyang bubuuin sa dilim. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng banyo, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng bintana. Isang boses ang bumulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang boses na hindi galing sa loob ng mansyon. Maricela, huwag kang uminom ng kahit anong ibibigay nila sa iyo ngayong gabi. Alam nila ang tungkol sa iyong sikreto. Ang boses ay tila pamilyar. Ngunit bago pa man niya ito makilala, ang anino sa labas ay mabilis na naglaho kasabay ng paghampas ng malakas na hangin sa mga puno. Ang kabog ng puso ni Maricela ay tila isang babala. Ang panganib ay hindi na lamang nasa harap niya, kundi nasa bawat baso ng tubig at bawat subo ng pagkain na ihahain sa kanya. Sino ang mahiwagang taong nagbabala sa kanya? At paano nalaman ng pader ang lihim na siya lamang ang nakakaalam? Uminom ka nito, Maricela. Maputla ka at baka hindi mo kayanin ang pagharap sa mga bisita bukas. Ayaw kong sabihin ng mga tao na pinapabayaan kita sa loob ng bahay na ito. Ang tinig ni Doña Victoria ay tila isang malambot na pelus, ngunit para kay Maricela, ito ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Pumasok ang matanda sa kanyang madilim na silid, bitbit ang isang baso ng gatas na umuusok pa sa init. Ang puting likido
ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit ang bawat bula nito ay tila nagdadala ng babalang narinig ni Maricela mula sa anino sa labas ng bintana. Ang amoy ng gatas ay hinaluan ng isang kakaibang bango. Matamis, ngunit may kasamang bakas ng gamot na tila nakakatusok sa kanyang ilong. Inilapag ni Victoria ang baso sa maliit na lamesang kahoy sa tabi ng higaan ni Maricela. Ang mahinang pagtamaan ng kristal sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang hudyat ng isang mapanganib na laro. "Salamat po, Mami," mahinang sagot ni Maricela. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Nakita niya ang mapanuring tingin ng matanda. Tila hinihintay nito na makita siyang uminom mula sa basong yon. "Ubusin mo yan bago lumamig. Kailangan mo ng lakas, lalo na't mukhang marami kang iniisip," dagdag ni Victoria bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na nag-iwan kay Maricela sa gitna ng isang nakakabinging katahimikan. Nakatitig si Maricela sa baso ng gatas. Ang babala ng misteryosong tinig ay umuukit sa kanyang isipan. Huwag kang uminom ng kahit anong ibibigay nila. Naalala rin niya ang mga tala sa kwaderno ng kanyang ama tungkol sa mga gamot na unti-unting pumatay dito sa ospital. Ang puot na kanina pa naglalatang sa kanyang dibdib ay nauwi sa isang malamig na determinasyon, isang maliit na pusa. Ang pusang madalas niyang pakainin sa veranda. Ang dahan-dahang pumasok sa silid mula sa nakabukas na bintana. Ang malambot na balahibo nito ay humahaplos sa kanyang binti, tila humihingi ng atensyon. Sa isang mabigat na desisyon, ibinuhos ni Maricela ang kalahati ng gatas sa isang maliit na lalagyan sa sulok ng silid. Ang sumunod na sandali ay tila isang bangungot na naganap ng gising. Pagkatapos uminom ng pusa mula sa gatas, ang maliit na hayop ay nagsimulang maglakad ng pasuray-suray. Ang mga binti nito ay nanghina at sa loob lamang ng ilang sandali, ang pusa ay bumagsak sa sahig. Ang paghinga ay naging mabigat at puno ng paghihirap hanggang sa tuluyan na itong hindi gumalaw. Napatakip ng bibig si Maricela. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at matinding galit. Kung ininom niya ang gatas na yon, kung naging kampante siya, marahil ay wala na rin ang munting buhay na sinisikap niyang protektahan. Ang kanyang biyenan, ang babaeng dapat ay katuwang niya sa pagdadalamhati, ay sadyang nagnanais na kitlin ang buhay ng sarili nitong apo upang matiyak na kay Isabela lamang mapupunta ang lahat. Ang bawat hibla ng pagmamahal na mayroon siya para sa pamilyang De Los Reyes ay tuluyan ng naputol. Ang selyo ng pagtitiis ay winarak na ng malupit na katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Maricela ang baso at itinapon ang natitirang gatas sa bintana. Tinitiyak na walang bakas na maiiwan. Tumayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang naglalabiyab na apoy ng paghihiganti. Kinuha niya ang kwaderno ng kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. "Pinatay niyo ang aking ama. Sinubukan niyong patayin ang aking anak." Ang bulong niya sa hangin. Ang boses ay naging kasing lamig ng semento ng kanilang mansyon. "Akala niyo ay isang mahinang totew lamang ang kinalaban niyo. Ngunit hindi niyo alam, ang bawat tahi na gagawin ko mula ngayon ay magiging isang bitag na dahan-dahang sasakal sa inyong lahat." Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kawalan. Ang gabi ay madilim, ngunit para kay Maricela, ang sikat ng araw ng kanyang paniningil ay malapit na. "Magsisimula na ang aking paniningil at tinitiyak ko, bawat sentimo ng sakit na idinulot niyo ay babayaran niyo ng inyong sariling luha." Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto sa kabilang silid, ang silid ni Jabari, kung saan narinig niya ang mahinang tawa ni Isabela. Isang tawa na tila nagdiriwang sa akalang tagumpay nila. "Baliw na siya, Mami.
Tingnan mo ang mga mata niya. Wala ng katinuan. Mukhang ang pagkawala ni Jabari ang tuluyang bumasag sa mahina niyang isipan. Ang boses ni Isabela ay puno ng pagtatagumpay habang nakatitig kay Maricela na nakaupo sa sahig ng beranda. Ang mga buhok ni Maricela ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan at ang kanyang mga kamay ay tila may hinahabing hangin. Ang bawat kilos niya ay tila isang sirang manika na nawalan na ng nagpapatakbo. Ito ang maskarang pinili niyang isuot, ang baluti ng isang taong nawala sa katinoan upang itago ang matalas na isipang nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Lumapit si Doña Victoria. Ang kanyang mga takong ay lumikha ng isang mayabang na tunog sa sahig na marmol. Tiningnan niya si Maricela nang may halong pandidiri at kapanatagan. Para sa kanya, ang isang baliw na Maricela ay hindi nabanta. Isang baliw na Maricela ay hindi makakapagsalita tungkol sa gatas, tungkol sa tiyongdet, o tungkol sa anumang kasalanang ibinaon na sa limot. Hayaan mo siya, Isabela. Mas mabuti na ang ganyan kaysa ang gumawa siya ng gulo sa harap ng mga abogado bukas. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakalapit sa mga bisita. Ayaw kong sirain ng isang hibang ang reputasyon ng ating pamilya. Ang malamig na utos ni Victoria bago tumalikod at pumasok sa kanyang pribadong opisina. Nang marinig ni Maricela ang pagpihit ng susi sa pinto ng opisina ni Victoria, isang bahagyang ngiti na hindi napansin ng dalawa ang sumilay sa kanyang puso. Ang kanyang pagpapanggap ay nagbubunga. Ang kampanteng kaaway ay ang pinakamadaling talunin. Lumipas ang ilang oras. Nang sumapit ang kalaliman ng gabi, ang mansyon ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga katulong ay pagod na sa paghahanda para sa libing bukas at si Isabela ay mahimbing nang natutulog pagkatapos uminom ng mamahaling wine na sadyang kinalimutan ang kanyang pagbubuntis. Dahan-dahang tumayo si Maricela mula sa kanyang higaan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang aninong dumadaan sa pasilyo. Walang tunog, walang bakas. Ang sahig ay malamig sa kanyang mga paang walang sapin, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay sapat na upang painitin ang kanyang buong pagkatao. Huminto siya sa tapat ng opisina ni Victoria. Sa kabutihang palad, dahil sa sobrang tiwala ng matanda na walang mga ngahas na pumasok doon, hindi nito lubos na naisara ang pinto. Isang manipis na guhit ng liwanag mula sa loob ang nagsilbing paanyaya para sa kanya. Pumasok si Maricela. Ang loob ng opisina ay amoy lumang papel at mamahaling pabango ni Victoria. Agad siyang dumiretso sa likod ng malaking painting ng pamilya De Los Reyes, isang painting kung saan lahat sila ay mukhang perpekto at malinis. Sa likod nito, natagpuan niya ang lihim na safe. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa dial ng safe. Naalala niya ang mga numerong nakita niya sa kwaderno ng kanyang ama. Mga numerong akala ng kanyang ama ay mga sukat lamang ng tela. Ngunit napagtanto ni Maricela na yun ang kombinasyon ng taguan ni Victoria. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang pinto ng safe ay dahan-dahang bumukas. Sa loob, natagpuan niya ang mga itim na envelope. Binuklat niya ang isa at doon ay tumambad ang mga dokumentong magpapatunay sa laundering ng pera mula sa kongdet ng kanyang ama patungo sa mga personal na account ni Victoria. Ngunit higit pa doon, may isang piraso ng papel na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang liham mula sa isang doktor. Isang liham na nagsasabing si Jabari ay baog at kailanman ay hindi magkakaroon ng anak. Isang matalim na singhap ang pinakawalan ni Maricela. Kung baog si Jabari, sino ang ama ng batang dinadala ni Isabela? At ano ang gagawin ni Victoria kapag nalaman niyang ang tagapagmana na pinoprotektahan niya ay isang malaking kasinungalingan? Ngunit bago pa man niya maitago ang mga dokumento, isang pamilyar na tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto
ang narinig niya sa labas. Ang liwanag sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid. Sino ang nandyan? Ang boses ni Victoria, puno ng awtoridad at papalapit na panganib. Tila tumigil ang paghinga ni Maricela. Nakaluhod siya sa harap ng bukas na safe. Hawak ang ebidensyang wawasak sa pamilyang De Los Reyes, habang ang anino ng matanda ay papalaki ng papalaki sa dingding ng opisina. Kaya ko bang takasan ang bitag na ito o dito na magtatapos ang aking paniningil bago pa man ito tuluyang magsimula? Marunong ka na rin palang magnakaw ng pagkakataon, Maricela. Akala ko ba ay wala ka na sa sarili? O baka naman mas matalas ang isip mo kaysa sa inaasahan ko? Ang tinig ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Nanigas ang bawat kalamnan ni Maricela. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit pa rin sa mga dokumentong sapat upang pabulukin ang matanda sa loob ng rehas. Ngunit sa isang iglap, bago pa man tuluyang pumasok ang liwanag ng pasilyo, mabilis na ibinalik ni Maricela ang kanyang maskara ng pagkabaliw. Nang bumukas ang pinto, nakita ni Victoria si Maricela na nakaupo sa sahig, nakatalikod sa safe, at may hawak na isang piraso ng lumang laso na nakuha niya sa basurahan ng opisina. Ang babae ay tila hiniheli ang laso habang humuhuni ng isang malungkot at walang saysay na himig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pader. Walang kislap, walang direksyon. Guryon! Lilipad ang guryon sa langit. Ang bulong ni Maricela, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Isang matunog na buntong hininga ng pagkadiri ang pinakawalan ni Victoria. Mabilis niyang tinungo ang kanyang safe nang makitang tila hindi naman nagalaw ang loob nito dahil sa bilis ng kamay ni Maricela na maisara ang pinto bago pa man ito makapasok ay tila nabunutan ng tinik ang matanda. Hinablot niya ang braso ni Maricela at marahas itong itinayo. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang hibang, isa ka ring malaking istorbo. Lumayas ka rito bago ko tawagin ang mga security at ipakaladkad ka sa labas ng mansyong ito. Ang singhal ni Victoria. Itinulak niya si Maricela palabas ng opisina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pansamantalang kaligtasan. Sa loob ng kanyang itim na damit, nararamdaman ni Maricela ang bigat ng lihim na recording at ang mga dokumentong naitago niya sa loob ng kwaderno ng kanyang ama bago pa man siya tuluyang mahuli. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang lahat ay abala sa huling pag-aayos ng kabaong ni Jabari, dahan-dahang lumabas si Maricela sa likod ng mansyon. Ang hamog ng umaga ay tila nagyayelong mga daliri na humahaplos sa kanyang pisngi. Sumakay siya sa isang lumang jeep, tila isang aninong lumilisan sa impyerno patungo sa isang bahagi ng syudad na hindi kailanman dinadalaw ng mga katulad ni Victoria. Ang squatter area kung saan naninirahan ang mga biktima ng kasakiman ng mga De Los Reyes. Sa dulo ng isang makitid na eskinita, nakita niya ang isang dampa na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon niya natagpuan si Tia Merly, ang dating punong tutew ng kanyang ama, na ngayon ay bulag na ang isang mata dahil sa labis na pagtatrabaho at kahirapan. Maricela, ikaw ba yan, anak? Ang nanginig na boses ng matanda habang kinakapa ang mukha ng dalaga. Ang amoy ng luma at maruming tela sa loob ng dampa ay nagpaalala kay Maricela sa kanyang kabataan. Sa gitna ng liwanag ng isang maliit na kandila, ibinuhos ni Tia Merly ang katotohanang matagal nang ibinaon ng takot. Ang tatay mo, anak, hindi siya namatay dahil sa sakit. Nakita ko ang nurse na inutusan ni Victoria. Tinanggalan nila siya ng oxygen sa gitna ng gabi. Sinubukan kong sumigaw, ngunit tinakot nila ako. Sabi nila, papatayin din nila ako kung magsasalita ako. Ang hikbi ni Tia Merly. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Maricela. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ama
Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maghabi ng kagandahan ay pinatay ng walang kalaban-laban sa gitna ng kadiliman. May ebidensya ka ba, Tia? Ang tanong ni Maricela. Ang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Dahan-dahang kinuha ni Tia Merly ang isang lumang recording tape mula sa ilalim ng kanyang higaan. Ito, naitago ko ito. Ang usapan ni Victoria at ng doktor. Ito ang magiging boses ng katarungan para sa tatay mo. Nang hawakan ni Maricela ang tape, naramdaman niya ang init ng pag-asa sa gitna ng kanyang pighati. Ngunit ang kanyang katahimikan ay binuwag ng isang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng dampa. Isang anino ang humarang sa pintuan, tila isang halimaw na sumunod sa kanya sa gitna ng karimlan. Akala mo ba ay madali kang makakatakas, Maricela? Ang boses ay hindi kay Victoria, kundi kay Isabela, na may hawak na isang baril. Ang muka ay puno ng lason at puot. Kaya ko bang protektahan ang huling saksi sa pagkamatay ng aking ama? O dito na magtatapos ang lahat sa gitna ng putikan at basura? Akala mo ba, Maricela, makukuha mo ang hustisya sa isang piraso ng basurang yan? Sa tingin mo ba, pakikinggan ng mundo ang isang baliw at isang bulag na matanda? Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng maputik na eskinita. Nakatayo siya sa pintuan ng dampa ni Tia Merly. Ang kanyang marangyang suot ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng basura at kahirapan. Ang baril na hawak niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang peking ngiti. Niyakap ni Maricela ang recording tape sa kanyang dibdib. Ang amoy ng kalawang at basang lupa ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng binihisan niya, pinakain at binigyan ng tahanan, ay ang parehong babaeng handang pumatay sa kanya ngayon. Ang Mikael na dati nilang nilalaro noong bata pa sila ay napalitan na ng malamig na bakal ng baril. Ibagsak mo yan, Isabela. Alam nating dalawa na wala kang lakas ng loob na pumatay sa harap ng maraming saksi. Ang mahinang hamon ni Maricela, pilit na pinatatatag ang boses sa kabila ng mabilis na kabog ng kanyang puso. Saksi? Ang bulag na matandang ito? Ang pang-uuyam ni Isabela habang itinuturo ang takot na si Chemerly. Isang kalabit lang ng daliri ko. Maricela, matatapos na ang lahat. Akin na ang tape na yan. Dahan-dahang tumayo si Maricela. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa putik. Ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Isabela. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting hindi inaasahan ng dalaga. Sige, barilin mo ako. Pero bago mo gawin yan, itanong mo muna sa sarili mo. Sino ang ama ng batang dinadala mo? Ang malamig na tanong ni Maricela. Tila nabitawan ni Isabela ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Anong sinasabi mo? Alam ko ang lihim niyo ni Jabari, Isabela. Alam kong baog siya. Alam kong kahit kailan ay hindi siya magkakaroon ng anak. Ang bawat salita ni Maricela ay tila isang sampal ng katotohanan. Kaya kung papatayin mo ako ngayon, mamamatay rin ang tanging tao na nakakaalam kung paano mo lolokohin si Doña Victoria. Kapag nalaman niyang hindi De Los Reyes ang dinadala mo, saan ka pupulutin? Babalik ka sa kanal kung saan kita kinuha. Ang panginginig ng kamay ni Isabela ay mas lalong lumala. Ang baril ay dahan-dahang bumaba. Ang takot na mawala ang karangyaan at kapangyarihan ay mas matimbang kaysa sa kagustuhan niyang patahimikin si Maricela. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay tila naging kasing bigat ng semento. Ano ang gusto mo? Ang bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno na ng desperation. Gusto kong mabuhay at gusto kong hayaan mo akong makabalik sa mansyon nang walang kahit isang galos, ang matigas na sagot ni Maricela. Magsasama tayo sa loob ng bahay na yon, Isabela.
Magpapanggap tayo, pero tandaan mo, hawak ko ang leeg mo. Isang kasunduan sa dilim ang nabuo sa pagitan ng dalawang magkaibigan na naging mortal na kaaway. Habang naglalakad sila palabas ng eskinita patungo sa naghihintay na sasakyan, naramdaman ni Maricela ang huling mahigpit na hawak ni Chamerly sa kanyang kamay, isang tahimik na pagpasa ng lahat ng pag-asa at panalangin. Nang makasakay sila sa kotse, isang tunog ng paparating na tawag ang bumasag sa tensyon. Sinagot ito ni Isabela. "Hello? Oo po, Don Rafael. Papunta na kami riyan." Ang nanginginig na sagot ni Isabela. Napatigil si Maricela. Don Rafael? Ang pangalang yun ay pamilyar. Si Don Rafael ang pinakamalaking karibal ni Doña Victoria sa negosyo ng tela. Bakit tinatawagan ni Isabela ang kaaway ng pamilyang De Los Reyes? Habang ang kotse ay dahan-dahang bumabalik patungo sa mansyon, napatingin si Maricela sa labas ng bintana. Ang gabi ay malalim pa rin, ngunit ang mga hibla ng katotohanan ay unti-unti nang nagbubuhol-buhol. Ang laro ay hindi lamang sa loob ng mansyon. May mas malaking puwersa na nagnanais na pabagsakin silang lahat. Sino si Don Rafael sa buhay ni Isabela? At anong bagong panganib ang naghihintay sa bawat tahi ng kanilang mapanganib na ugnayan? Napakaganda ng tela, ngunit ang nagdadala ay tila isang pulubi na naligaw sa isang palasyo. Ang mga salitang iyon ay ibinulong sa likod ng isang pamaypay ng isa sa mga donya na dumalo sa marangyang charity event ng mga De Los Reyes. Ang bulwagan ng isang kilalang hotel ay tila nalunod sa kislap ng mga diamante, amoy ng mamahaling pabango at mga peking ng ngiti. Sa gitna ng karangyang ito, nakatayo si Maricela. Suot ang isang simpleng itim na damit na pilit inutusan siyang isuot ni Doña Victoria upang maipakita ang kanyang lugar bilang isang hamak na byuda at upang hindi masapawan ang nagniningning na si Isabela. Ang bawat tingin na ipinupukol kay Maricela ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang tsismis ay kumakalat na tila apoy sa tuyong damo, na siya ay nabaliw, na siya ang dahilan kung bakit naghahanap ng iba si Jabari, at na siya ay nakikinabang lamang sa utang na loob na ibinigay sa kanya ng pamilyang ito. Habang ang lahat ay umiinom ng champagne at tumatawa, si Maricela ay nanatiling nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga kamay ay tahimik na nakakuyom sa ilalim ng kanyang damit. Hawak ng mahigpit ang alaala ng recording tape na ngayon ay ligtas na nakatago sa loob ng baul ng kanyang ama. Bakit nandito pa yan? Hindi ba dapat nasa ospital na siya ng mga baliw? Malakas na sinabi ni Isabela habang papalapit, kasama ang ilang mga kaibigang nagtatawanan. Ang suot ni Isabela na pulang bestida ay sumisigaw ng kayabangan at tagumpay. Hindi pinansin ni Maricela ang insulto. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang matandang babae na nakaupo malapit sa entablado, si Doña Carmen, ang pinakamakapangyarihang mamumuhunan sa mga negosyo ni Victoria. Habang inaayos ng matanda ang kanyang upuan, ang laylayan ng kanyang marangyang gown na gawa sa sutla ay sumabit sa isang matulis na bahagi ng upuan. Isang malakas na tunog ng pagkapunit ng tela ang umalingaw-ngaw sa paligid, kasabay ng panginginig ng mukha ng matanda sa matinding hiya. Mabilis na pinagmasdan ni Maricela ang paligid. Ang mga donya ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay nagtatakip ng bibig upang itago ang kanilang pang-uuyam. Si Victoria ay abala sa pakikipag-usap sa kabilang panig ng bulwagan at si Isabela ay nakatayo lamang, walang pakialam. Dahan-dahang lumapit si Maricela kay Doña Carmen. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng paggalang. Mula sa kanyang maliit na purse, kumuha siya ng isang maliit na kit ng pananahi, isang bagay na hindi niya kailanman iniiwan, isang paalala ng kanyang pagiging toteo. "Pahintulutan po ninyo akong tulungan kayo, senyora," ang malambot na bulong ni Maricela habang lumuluhod sa harap ng matanda. Bago pa man makapagsalita si Doña Carmen, ang mga daliri ni Maricela
ay nagsimula ng gumalaw ng may pambihirang bilis at husay. Bawat tusok ng karayom, bawat paghila ng sinulid ay tila isang sayaw ng sining. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang malaking punit ay hindi lamang nawala, kundi napalitan ng isang pinong disenyong mukhang sadyang ginawa para sa damit na yon. Isang sining na natutunan niya mula sa kanyang ama. Isang sining na minsan nang ninakaw ng mga Delos Reyes. Ang mga matang kanina ay mapanghusga ay biglang napalitan ng panggigilalas. Si Doña Carmen, na kilala sa kanyang pagiging masungit, ay napatitig kay Maricela nang may halong paghanga at pasasalamat. Ang ganda nangyaring ito. Sino kang bata ka? Ang malumanay na tanong ng matanda. Ako po si Maricela, asawa ni Jabari Delos Reyes. Ang simpleng sagot niya, isang sagot na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa di kalayuan, nakita ni Maricela ang pag-iiba ng kulay ng mukha ni Victoria. Ang matanda ay nagmamadaling lumapit. Ang nangiti ay pilit at puno ng kaba dahil ang atensyon ng pinakamahalagang tao sa bulwagan ay nasa babaeng pilit niyang itinatago sa dilim. Ngunit bago pa man makapagsalita si Victoria, isang matangkad at misteryosong lalaki ang lumapit mula sa likuran. Siya ang pinakamahusay na toteo na kilala ko. Ang baritonong boses ng lalaki ay tila isang musika sa pandinig ni Maricela. Nang lumingon si Maricela, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan na ngayon ay isa ng tanyag at mayamang negosyante ay walang iba kundi si Rafael. Hindi ang Don Rafael na kaaway ng mga Delos Reyes, kundi ang anak nito na si Rafael, ang abogado ng kanyang ama. Ang lalaking matagal na niyang inakalang patay na matapos itong misteryosong mawala noong nililitis ang kaso ng kanilang syongdet. Ang tagal nating hindi nagkita, Maricela. Ang ngiti ni Rafael ay puno ng pangako at isang pamilyar na kislap ng katarungan. Sa gitna ng mapanghusgang tingin ng lipunan, isang dating kakampi ang nagbalik. Ngunit paano kung ang taong magliligtas sana sa kanya ay may kinalaman din sa mga lihim na sumisira sa kanyang pamilya? Huwag mong isiping ang isang piraso ng sinulid ay sapat na upang tahiin ang iyong dangal na matagal nang nabulok, Maricela. Ang tinig ni Doña Victoria ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa gitna ng ingay ng charity event. Matapos ang panggigilalas ng lahat sa husay ni Maricela, mabilis na hinablot ni Victoria ang braso ng byuda. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa maputing balat ni Maricela na tila mga pangil ng isang nagngangalit na hayop. Sa harap ng mga bisita, nakangiti ang matanda, ngunit sa kanyang mga mata ay nagniningas ang apoy ng puot. Hindi ka dapat nandito sa gitna ng entablado. Ang lugar mo ay sa kusina, sa bodega, o sa dilim kung saan hindi ka nakikita. Ang dagdag ni Victoria habang pilit na itinutulak si Maricela palayo kay Doña Carmen. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang matikas na kamay ang humarang sa balikat ni Victoria. Ang presensya ni Rafael ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon kay Maricela. Ang bango ng kanyang mamahaling kolon na may halong amoy ng lumang papel at katarungan ay bumalot sa kanila. Isang amoy na matagal nang kinabikasan ni Maricela. Let her stay, Doña Victoria. Isang malaking karangalan sa pamilya ninyo na magkaroon ng isang asawang kasing husay niya. Ang baritonong boses ni Rafael ay puno ng awtoridad. O baka naman natatakot kayong masapawan ng katotohanan ang inyong mga kasinungalingan? Naging kasing tigas ng semento ang mukha ni Victoria. Rafael, ang tagal mong nawala. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng kahihiyan ng iyong ama. Ang kahihiyan ay para lamang sa mga taong nagnanakaw ng buhay ng iba. Victoria, ang makahulugang sagot ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim sa matanda. Sa di kalayuan, nakasandal si Isabela sa isang poste. Hawak ang isang baso ng alak na hindi dapat iniinom ng isang buntis. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos
Habang pinapanood ang pag-uusap ni na Maricela at Rafael, alam niyang si Rafael ang tanging tao na may sapat na talino upang basagin ang kanilang mga plano. Isang mabilis na pagpihit ang ginawa ni Isabela at dinaluhan ang usapan. Pilit na isinisiksik ang sarili sa gitna. Rafael, darling, ang tagal mong nawala. Alam mo ba, I'm pregnant now? Jabari's baby. Ang malanding wika ni Isabela habang hinahaplos ang kanyang tiyan, pilit na ipinapamukha kay Maricela ang kanyang tagumpay. Tumingin si Rafael kay Isabela, pagkatapos ay kay Maricela. Isang bahagyang kislap ng kaalaman ang dumaan sa kanyang mga mata. Talaga? Congratulations! Sana lang ay kasing tapat mo ang batang iyan, Isabela. Nang makaalis ang mga kontrabida upang asikasuhin ang ibang bisita, naiwan sina Rafael at Maricela sa ilalim ng isang malaking chandelier. Ang liwanag ng mga kristal ay naglalaro sa mga mata ni Maricela na ngayon ay puno na ng luha. Rafael, bakit ka bumalik? Ang nanginig na bulong ni Maricela. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Maricela. Sa loob ng panyo, may nakaburdang maliit na bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ng ina ni Maricela. Bumalik ako dahil hindi ko kayang panoorin kang unti-unting mamatay sa mga kamay nila. Hawak ko na ang kalahati ng totoong testamento ng tatay mo, Maricela. Ang bahagi na sadyang itinago ni Victoria. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Maricela. Testamento? Pero sabi nila, shh! Hindi rito ang tamang lugar. Ang bulong ni Rafael habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa likod ng palad ni Maricela. Isang haplos na puno ng pangako at pag-asa. Mag-ingat ka kay Isabela. May kausap siyang ibang tao sa labas kanina. Isang lalaki na hindi ko inaasahang makikita rito. Bago pa man makapagtanong si Maricela, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa veranda. Ang lahat ay lumingon. Doon, nakatayo si Victoria. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang nakatitig sa isang sobrang hawak ni Isabela. Saan mo nakuha ito? Ang hiyaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtataksil. Marahas na hinablot ni Victoria ang braso ni Isabela at isang malutong na tunog ng palad na dumapo sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang sampal ay sapat na upang mapaupo si Isabela sa sahig at kasabay ng kanyang pagbagsak, isang maliit na pading o unan na nakatago sa ilalim ng kanyang bestida ang bahagyang nalaglag. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Lahat ng mata ay nakatuon sa pekeng tiyan ni Isabela na ngayon ay nakalantad na sa harap ng lahat. Ano ang nilalaman ng sobre na nagtulak kay Victoria na saktan ng kanyang paboritong tagapagmana at paano tatanggapin ni Maricela ang katotohanang ang lahat ay isang malaking laro lamang ng panlilinlang? Sinungaling, isa kang manggaganso. Pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan, Isabela. Ang sigaw ni Doña Victoria ay tila isang kulog na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng bulwagan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay naging isang maskara ng puot at matinding kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa maliit na unan na nalaglag mula sa damit ni Isabela. Ang simbolo ng pekeng pagbubuntis na ipinagmalaki niya sa buong alta sosyedad. Ang lahat ng mga donya na kanina lang ay nakikipagtawanan sa kanya ay nagbubulungan na ngayon. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pang-uuyam at paghusga. Ang hiya na kinatatakutan niya ng higit sa lahat ay bumabalot na ngayon sa kanya na tila isang kumot na yari sa lason. Dahan-dahang tumayo si Isabela mula sa sahig. Ang kanyang pisngi ay namumula sa sampal ni Victoria. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang matalim na galit. Tumingin siya ng diretso kay Victoria, tila isang ahas na handa
nang tumuklaw sa sarili nitong amo. At ikaw, Victoria? Isang anghel ka ba? O baka naman nakalimutan mo na ang sobrang ito? Ang hamon ni Isabela habang itinataas ang sobrang nagdulot ng gulo. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Kung mayroon man kayong hindi pagkakaunawaan, mas mabuting pag-usapan ninyo ito ng pribado. Ngunit bago pa man niya mailayo ang dalawa, marahas na hinablot ni Isabela ang mikropono mula sa entablado. Ang kanyang boses, na ngayon ay pinatindi ng sound system, ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ayaw niyo bang malaman ang sikreto ng pamilyang De Los Reyes? Ang pamilyang nagpapanggap na malinis, pero ang totoo ay mas marumi pa sa putik na tinatapakan nila? Ang sigaw ni Isabela. Isabela, tumigil ka! Ang hihira, yaw ni Victoria. Ngunit huli na ang lahat. Ang sobrang ito ay naglalaman ng katibayan na hindi namatay si Jabari dahil sa atake sa puso. Pinatay siya, at ang nagpapatay sa kanya ay walang iba kundi ang sarili niyang ina, si Doña Victoria. Isang sabayang paghinga ang kumawala mula sa mga naroon, tila ba iisang sandali lang at tumigil ang lahat. Para kay Maricela, parang naglaho ang ingay ng mundo. Ang bawat pagdududa at kirot na matagal niyang kinikim-kim ay biglang nagkaroon ng malinaw na katotohanan. Si Victoria, ang babaeng umagaw sa buhay ng kanyang ama, ay siya ring naging dahilan ng sariling anak nitong kapahamakan. Sinungaling! Sigaw ni Victoria habang sinusubukang ni agawin ang mikropono, ngunit maagap siyang napigilan at naitulak palayo ni Isabela. Bakit, Victoria? Dahil nalaman mong may plano si Jabari na iwan ang lahat ng ari-arian niya kay Maricela? Dahil nalaman mong mas mahal pa rin niya ang asawa niya kaysa sa pera at kapangyarihan na kinakain mo araw-araw? Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng mga De Los Reyes. Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na kirot ang naramdaman ni Maricela sa kanyang tiyan. Ang stress, ang galit, ang lahat ng emosyon ay tila nagtitipon sa isang lugar, nagbabantang kumitil sa munting buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Nahawakan niya ang braso ni Rafael, ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Rafael, ang baby! Ang nanginig na bulong niya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Ang huling imahe na nakita ni Maricela bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Rafael na puno ng pag-aalala, ang gulo sa pagitan ni Victoria at Isabela, at ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang gabi ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa gitna ng pagbagsak ng mga bituin, isang bagong panganib ang sumisibol, ang panganib na mawala, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Kaya ko bang iligtas ang aking anak mula sa laso ng kasinungalingan? O dito na magtatapos ang lahat ng aking paghihirap sa gitna ng nakakabinging tunog ng pagbagsak? Ang unang bumati kay Maricela nang imulat niya ang kanyang mga mata ay hindi ang kislap ng mga diamante ng bulwagan, kundi ang amoy ng antiseptiko at ang malamig, maputing liwanag ng isang silid sa ospital. Ang bigat sa kanyang tiyan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan, isang kawalan na nagdulot ng matinding takot sa kanyang puso. Ang baby ko, ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labing tuyo. Ang boses ay tila isang basag na kristal, isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanya. Si Rafael, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Shh, Maricela, ligtas na kayo. Pareho kayong ligtas ng anak mo. Muntik na pero kumapit siya. Kumapit kayong dalawa. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Maricela. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, hindi na dahil sa sakit,
kundi dahil sa matinding pasasalamat. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sa ilalim ng kumot, naramdaman niya ang isang bahagyang galaw, isang mahinang sipa na tila nagsasabing, "Nandito pa ako, nanay. Lumalaban ako." Ano? Anong nangyari pagkatapos? Tanong niya. Ang isip ay pilit na binubuo ang mga piraso ng nagulong alaala. Ang gulo. Ang simpleng sagot ni Rafael. Nang dumating ang mga pulis, itinuro ni Isabela si Victoria. Ngunit si Victoria, gamit ang pera at impluwensya niya, ay itinuro naman si Isabela bilang isang desperadong babae na gumagawa ng kwento upang makaganti. Ang sobre na hawak ni Isabela ay naglalaman ng kopya ng life insurance policy ni Jabari kung saan si Maricela ang tanging benepisyaryo, isang bagay na pilit itinago ni Victoria. Kaya pala, bulong ni Maricela. Ngunit hindi iyon sapat na ebidensya para idiin si Victoria sa pagpatay. Pagpapatuloy ni Rafael, pinalabas nilang isang malaking away pamilya, lamanaw ngang lahat. Sa ngayon pareho silang nasa ilalim ng investigasyon, ngunit pareho ring nakalaya. Ang pag-asa na naramdaman ni Maricela ay tila biglang pinadilim ng anino ng kawalang katarungan. Ang mga mayayaman, sa huli, ay tila laging nakakahanap ng paraan upang takasan ng batas. Ngunit hindi na siya ang dating Maricela na basta na lamang tatanggap ng pagkatalo. Mayroon akong hawak na mas mabigat na ebidensya, Rafael. Ang recording tape mula kay Tia Merly. Ang pag-amin ni Victoria sa pagpatay sa aking ama. Ang matigas niyang sabi. Iyon ang alas natin, Maricela. Ngunit kailangan nating gamitin ito sa tamang panahon, sa tamang lugar. Ang tugon ni Rafael. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang kaligtasan ninyo. Inayos ko na ang lahat para mailipat ka sa isang pribadong lugar kung saan hindi ka nila matutunton. Habang sila ay nag-uusap, isang pamilyar na tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto ang narinig ni Maricela. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Ngunit ang pumasok ay hindi si Victoria o si Isabela. Ang pumasok ay si Doña Carmen, ang matandang donya na tinulungan ni Maricela sa charity event. Ang mukha ng matanda ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang paggalang. Bata, hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa akin. Ang sabi ng matanda. Ang dangal. Para sa isang katulad ko, ay mas mahalaga pa sa pera. At ang dangal ko ay iniligtas mo. Narinig ko ang lahat ng nangyari at alam kong nagsasabi ka ng totoo. Ang pamilyang De Los Reyes ay matagal ng isang cancer sa ating lipunan. Inilapag ni Doña Carmen ang isang maliit na folder sa tabi ng kama ni Maricela. Iyan ang lahat ng record ng mga lihim na transaksyon ni Victoria sa aking mga kumpanya, mga ebidensya ng pandaraya at paglustay na matagal ko nang itinatago. Gamitin mo ito. Itumba mo sila. At kapag tapos na ang lahat, ang song debt na ninakaw nila sa iyong ama ay tutulungan kitang itayong muli. Sa isang iglap, ang laban na akala ni Maricela ay laban niya lamang ay nagkaroon ng mga bagong kakampi. Ang mga taong minsan nang naging biktima ng kasakiman ng mga De Los Reyes ay isa-isa nang lumalabas mula sa dilim. Ang gabi ay malalim pa. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakakita si Maricela ng liwanag sa dulo ng lagusan. Ang huling tahi ng kanyang paghihiganti ay malapit ng mabuo. Ngayon na ang araw ng paniningil, hindi na tayo magtatago sa dilim. Haharapin natin sila sa liwanag ng katotohanan. Ang boses ni Rafael ay matatag at puno ng determinasyon habang nakatayo sila ni Maricela sa labas ng gusali ng De Los Reyes Conglomerate. Makalipas ang isang linggo, mula nang makalabas si Maricela sa ospital, ang kanyang katawan ay bahagyang mahina pa. Ngunit ang kanyang espiritu ay nagniningas na tila isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Hawak niya ang tiyan na bahagya ng umuumbok, isang paalala
ng buhay na nagbibigay sa kanya ng lakas. At ang folder mula kay Doña Carmen na naglalaman ng sandatang wawasak sa lahat. Ngayon ang araw ng Grand Anniversary Gala ng De Los Reyes Conglomerate. Sa kabila ng iskandalo, itinuloy ni Doña Victoria ang pagdiriwang, isang desperadong pagtatangka na ipakita sa mundo na ang kanilang pamilya ay hindi natitinag. Para sa kanya, ang pag-atras ay tanda ng pagkatalo, ngunit hindi niya alam, ang gabing ito ang magiging huling gabi ng kanyang kaharian. Pumasok si Maricela sa bulwagan, hindi na suot ang itim na damit ng pagluluksa. Sa halip, isang pulang-pulang bestida ang bumabalot sa kanyang katawan, isang kulay ng dugo, ng tapang, at ng paghihiganti. Ang disenyo ay simple, ngunit elegante, gawa sa pinakamagandang telang pinya na naitabi pa ng kanyang ama. Ang bawat mata sa bulwagan ay napako sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimulang muli, ngunit ngayon, wala na ang panguuyam. Napalitan ito ng pagtataka at kaba. Sa gitna ng entablado, nagsasalita si Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Sa loob ng 50 taon, ang De Los Reyes Conglomerate ay nanatiling matatag dahil sa isang bagay: integridad. Integridad? Isang boses ang bumasag sa kanyang talumpati. Si Maricela. Dahan-dahang umakyat si Maricela sa entablado. Ang mga security ay akmang haharang sa kanya. Ngunit isang senyas mula kay Rafael, na kasama na ngayon ni Doña Carmen at ng ilang maimpluwensyang board members, ang nagpatigil sa kanila. Kinuha ni Maricela ang isang mikropono. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victoria, mga matang puno na ngayon ng takot. Pinag-uusapan ninyo ang integridad, Doña Victoria. Ang integridad ba ay ang pagnakaw sa negosyo ng aking ama? Ang integridad ba ay ang pagpapahinto sa kanyang oxygen sa ospital hanggang sa siya ay mamatay? Isang malakas na bulungan ang pumuno sa bulwagan. Ang mukha ni Victoria ay naging kasing puti ng papel. Wala kang ebidensya. Bata ka. Sigurado ka ba? Ang hamon ni Maricela. Sa isang malaking screen sa likod ng entablado, isang video ang nagsimulang umire. Hindi ito isang video ng mga tagumpay ng kumpanya, kundi ang recording mula kay Tia Merly. Ang malinaw na boses ni Victoria na nag-uutos sa doktor na gawin ang nararapat upang makuha na ang pirma ng ama ni Maricela ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Isang kolektibong singhap ang narinig. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi pa ako tapos, ang sabi ni Maricela. Ang sumunod na ipinakita sa screen ay ang mga dokumento mula kay Doña Carmen, mga bank statement, mga pekeng kontrata, ang malinaw na daloy ng pera mula sa charity funds patungo sa mga pribadong account ni Victoria. Ang kaharian ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga flash ng camera mula sa media na palihim na pinapasok ni Rafael ay walang tigil na kumukuha ng larawan ng nagulantang na si Victoria. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Ngunit bago pa man nila maaresto si Victoria, isang huling pagtatangka ang ginawa ng matanda. Hinablot niya ang isang matulis na letter opener mula sa podium at akmang isasaksak ito kay Maricela. Kung babagsak ako, isasama kita. Ang sigaw ng baliw na matanda. Ngunit isang anino ang mabilis na humarang, si Isabela. Sinalo ni Isabela ang saksak na para sana kay Maricela. Ang matulis na bakal ay bumaon sa kanyang braso. Tumingin siya kay Maricela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Maricela dati. Pagsisisi. Patawarin mo ako, Maricela. Sa lahat. Ang bulong ni Isabela bago siya bumagsak sa sahig. Napatitig si Maricela sa babaeng minsan niyang itinuring na kapatid na ngayon ay duguan sa kanyang harapan. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang katarungan ay may kasamang dugo. At ang pagbagsak ng mga bituin
ay nag-iwan ng isang tanong sa kanyang puso. Kaya pa bang tahiin ng pagpapatawad ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil? Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya ay tila isang nakakabiinging musika na nagsilbing huling nota sa opera ng pagbagsak ng mga De Los Reyes. Sa gitna ng nagkakagulong bulwagan, nakatitig si Maricela sa duguan, ngunit buhay na si Isabela na isinasakay sa stretcher. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Pasasalamat, pagsisisi, at isang mapait na paalam. Sa kabilang dako, si Doña Victoria ay kinakaladkad na ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling bestida ay nagusot, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang mukha ay naging isang walang emosyong maskara. Ngunit nang dumaan siya sa tapat ni Maricela, isang huling ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi ng tagumpay, kundi ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinoan. Mananalo ka ngayon, Maricela. Ngunit ang anino ng pangalan ko ay habang buhay na didikit sa iyo. Ikaw ang biyuda ng aking anak. Ikaw ang Dotheo na sumira sa isang imperyo. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang sumpa bago siya tuluyang isakay sa police car. Nang tuluyang humupa ang gulo, naiwan si Maricela sa gitna ng bulwagang puno ng mga basag na kristal at mga pangarap na nawasak. Lumapit si Rafael at dahan-dahang ipinatong ang kanyang coat sa mga balikat ng dalaga, isang kilos ng proteksyon at pag-unawa. Tapos na, Maricela. Nakuha na natin ang katarungan, ang malumanay na sabi ni Rafael. Ngunit para kay Maricela, ang katarungan ay hindi isang matamis na tagumpay. Ito ay isang mabigat na responsibilidad. Ang pagbagsak ng mga De Los Reyes ay nag-iwan ng daan-daang manggagawang walang trabaho, mga kontratang nakabinbin, at isang pangalang kailangang linisin. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Victoria at ang paglilitis kay Isabela ay unti-unti nang nawala sa mga pahayagan. Si Isabela, dahil sa kanyang pagtulong na mailigtas si Maricela, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Si Victoria naman ay idineklarang may sakit sa pag-iisip at ipinasok sa isang mental institution kung saan araw-araw niyang kausap ang anino ng kanyang anak sa isang bakanting silid, tangan-tangan ang isang sirang manika. Hindi kinuha ni Maricela ang pera ng mga De Los Reyes para sa kanyang sarili. Sa tulong ni Rafael at ni Doña Carmen, ginamit niya ang lahat ng yaman na nabawi niya upang muling itayo ang syongdet ng kanyang ama. Ngunit hindi na ito isang simpleng paggawaan. Ito ay naging isang kooperatiba para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Mga babaeng tulad niya ay sinubukang wasakin ng mundo, ngunit piniling maghabi ng panibagong buhay. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nakatayo si Maricela sa gitna ng isang malawak na taniman ng pinya. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at ng tunog ng mga makina ng pananahi mula sa di kalayuan. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang buhay na simbolo ng pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang barong na tinahi niya para kay Jabari. Ang barong na naging saksi sa simula ng kanyang kalbaryo. Ang mantsa ng kanyang dugo at luha ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit tingnan. Sa halip, ito ay isang paalala ng kanyang katatagan. Oras na para palayain ka. Ang bulong niya habang dahan-dahang pinupunit ang mamahaling tela. Ang bawat pagpunit ay isang pagpapalaya. Pagpapalaya sa puot, sa sakit, at sa nakaraan. Ang mga piraso ng tela ay ipinadpad ng hangin, sumama sa mga alikabok ng dapit hapon. Sa gitna ng kanyang katahimikan, isang malakas na sipa ang naramdaman niya mula sa kanyang sinapupunan. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng paghihiganti, kundi ang nangiti ng isang taong tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan. Ang paghuhukom ng tadhana ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas upang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. At sa huli, ang pinakamahalagang tahi na nagawa ni Maricela ay hindi ang tahi ng paghihiganti, kundi ang tahi ng pag-asang muling nagdugtong sa mga hibla ng kanyang winasak na buhay. Makalipas ang 5 taon, ang hangin sa maliit na bayan ng San Jose ay hindi na amoy alikabok at kahirapan. Sa halip, ito ay amoy ng sariwang tinina na tela, ng bagong pag-asa at ng tawananan ng mga batang malayang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang dating abandonadong syongdet ng ama ni Maricela ay isa na ngayong makulay na kooperatiba na kilala sa buong bansa, ang Hibla ng Pag-asa. Ang bawat tela na hinahabi rito ay hindi lamang isang produkto, kundi isang kwento ng muling pagbangon. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na bato sa tabi ng syongdet, abala si Maricela sa paghahanda ng merienda. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay puno ng sugat at kalyo, ay malambot na ngayon habang hinahalo niya ang harina para sa paboritong puto ng kanyang anak. Wala na ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang payapang kislap na tila sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. "Nanay! Nanay! Tingnan mo po ang ginawa ko." Isang masiglang tinig ang pumuno sa kusina. Isang batang lalaki na may mga matang kasing itim ng gabi at ngiting kasing liwanag ng umaga ang tumakbo palapit sa kanya. Bitbit ang isang maliit na piraso ng tela. Sa tela, may nakaburdang isang hindi perpektong araw na may 2 taong magkahawak kamay. Ang pangalan niya ay Hiraya, isang pangalan na nangangahulugang bunga ng pag-asa. Yumuko si Maricela at niyakap ang kanyang anak. "Napakaganda naman yan, anak. Para kanino ba yan?" "Para po sa inyo at para kay Tito Rafael. Kasi po, kayo ang araw ko." Ang inosenteng sagot ng bata. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricela. Si Rafael, matapos ang lahat ng kaguluhan, ay piniling iwan ang magulong mundo ng korporasyon sa Maynila at naging abogado ng mga naaapi sa kanilang probinsya. Hindi sila magkasintahan, ngunit sila ay naging higit pa roon. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng paggalang, pag-aalaga, at mga pinagsamahang laban. Siya ang nagsilbing ama kay Hiraya. Isang haliging kailanman ay hindi ibinigay ni Jabari. Habang naghahain ng merienda sa beranda, isang sulat ang dumating para kay Maricela. Galing ito sa isang rehabilitation center. Ang sulat ay mula kay Isabela. Sa loob ng maikling liham, ikinuwento ni Isabela ang kanyang bagong buhay bilang isang volunteer. Tinutulungan ang mga kabataang naligaw ng landas. Sa huling bahagi ng sulat, may isang simpleng pangungusap. "Salamat sa pagpapatawad mo, Maricela. Dahil doon, natutunan ko ring patawarin ang sarili ko." Pinatawad na nga ba niya sila? Oo. Hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa kanila, kundi isang regalo para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ang gunting na pumutol sa huling hibla ng nakaraan na kumakadena sa kanya. Nakahanap na siya ng kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay ng bagong buhay sa kanyang anak, sa kanyang komunidad, at sa kanyang sarili. Ang aral na naiwan sa puso ni Maricela at sa puso ng bawat babae sa hibla ng pag-asa ay malinaw. Ang buhay, tulad ng isang tela, ay maaaring punitin ng pagtataksil at dungisan ng luha. Ngunit ang isang tunay na thotew ay hindi sumusuko. Gagamitin niya ang pinakamatibay na sinulid ng katatagan at ang pinakamatalim na karayom ng pag-asa upang tahiin hindi lamang ang mga butas, kundi upang lumikha ng isang obra maestrang mas maganda at mas makabuluhan kaysa sa dati. Tumingin si Maricela sa malawak na taniman sa harap ng kanyang bahay. Sa di kalayuan, nakita niya si Rafael at si Hiraya na nagpapalipad ng saranggola. Ang saranggola,
na gawa sa retaso ng mga tela mula sa kooperatiba ay sumasayaw ng malaya sa hangin, kasing laya ng kanyang kaluluwa. Hindi na siya ang byuda ni Jabari, hindi na siya ang biktima ni Victoria. Siya si Maricela, ang babaeng hinabi ang sarili niyang tadhana. At sa wakas, siya ay tunay ng malaya. Sa bawat hibla ng kanyang buhay, nahanap ni Maricela ang katotohanang ang pinakamagandang disenyo ay hindi yaong walang mantsa, kundi yaong tinahi ng pagpapatawad at pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang pakinggan ang kwento ni Maricela. Ang paglalakbay na ito ay hindi naging madali para sa akin bilang manunulat. Inamin ko, may mga gabi na tila ako mismo ang dumaranas ng hapdi nang isulat ko ang eksena sa ospital at ang pagtataksil na bumalot sa gabi ng anibersaryo. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking panulat ay sumasalamin sa katotohanang ang buhay ay minsan ay malupit, ngunit sa kabila ng lahat, ang liwanag ay laging naghihintay sa dulo ng bawat madilim na tunnel. Ang kwentong ito ay nagmula sa inspirasyon ng mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakilala ko. Mga babaeng naging biktima ng pang-aabuso, ng pagsasamantala, at ng kawalang katarungan, ngunit piniling tumayo at maghabi ng bagong tadhana. Sila ang aking mga bayani, tulad ng isang maliit na binhi na pilit sumusungaw sa gitna ng matigas na lupa. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang napakalakas na liwanag na nagtataboy sa kadiliman ng puot. Ngunit nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa posisyon ni Maricela, pagkatapos ng lahat ng pasakit at pagtataksil na kanyang naranasan, kaya niyo rin bang magpatawad ng buong puso o ang hustisya ang inyong uunahin higit sa kapayapaan? Ang inyong mga opinyon at saloobin ay napakahalaga sa akin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagiging bahagi ng buhay ni Maricela. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng lakas, o ng kapayapaan, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang puso ang mahaplos at mabigyan ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway laging manatili ang liwanag sa inyong mga tahanan.